Hello mga beshi! Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa pakikisama sa mga Chinese in-laws. Marami kasi akong nakikita or mga post na marami yung mga Pilipina na nagrereklamo sa mga Chinese in-laws nila na hindi nila matagalan ang pakikisama sa kanila. Kasi alam nyo mga beshi, bago kayo pumunta dito sa China, dapat inaalam nyo yung mga ganyang bagay kasi mahalaga yan. Dapat inaalam ninyo kung yung asawa ba ninyo may sarili ba kayong bahay pagdating dito sa China. Kasi dito madalas nasa iisang bahay lang talaga ang asawa nyo, ang magkakapatid at ang nanay at tatay. Extended family yan sa isang bahay kasi dito uso yung bahay na malalaki. Sama-sama sila dyan, lalo na sa countryside or dun sa mga bundok-bundok. So, dapat alamin ninyo kung yung asawa ninyo, may sarili ba kayong bahay, magsusolo ba kayo, ganyan. Yun, dapat chinecheck ninyo yan bago kayo sumama dito sa China. Kasi madalas talaga dito extended family. Kasama ninyo sa bahay ang mga in-laws ninyo. At tandaan ninyo, kapag ang asawa ninyo ay nag-iisang anak na lalaki, no choice yan na kapag tumanda na at mahina na yung inyong mother-in-law at father-in-law, siya talaga ang nakatoka na mag-alaga dyan. Kasi dito sa China, ang mga lalaki ang may responsibilidad sa lahat. So no choice. Makakasama nyo talaga ang inyong mga in-laws, ang inyong father-in-law at mother-in-law, lalo na pagtanda. At tandaan ninyo sa countryside, ang buhay ay napakasimple. As in, parang probinsya lang din talaga. So, makakasama ninyo yung mother-in-law nyo, father-in-law nyo doon. At madalas, hindi talaga sila malinis sa bahay. At sa hygiene nila, hindi talaga maganda. Yun lang yung na-observe ko. Pero in general naman, mga 80% siguro, mas madaling pakisamahan ang mga Chinese in-laws dito. So, may 20% na medyo iba talaga yung ugali. Lalo na pag ayaw nila sa foreigner or hindi nila tanggap na nag-asawa ng foreigner ang kanilang mga anak. Isa pa, kung halimbawa panganay yung asawa ninyo, isa rin siya na possible na nakatoka sa mga magulang pagtanda. Pero pwede din yung pangalawa or yung bunso. Basta lalaki, sila talaga ang nakatoka sa mga matatanda. Depende kasi yun sa capacity nila kung sino yung kayang mag-provide para doon sa mga in-laws. So, no choice talaga kayo. Kaya, kailangan expect ninyo at kailangan marunong talaga kayong makisama, magaling kayong makisama bago kayo sumama dito sa China. Ngayon, kung ayaw ninyong makasama ang mga in-laws ninyo sa isang bahay, siguro dapat siguraduhin ninyo na may sarili kayong bahay. Pero lagi nyong tatandaan, kasama nyo pa rin sila sa pagtanda. So, tanungin nyo ang sarili ninyo, kaya nyo bang mamuhay dito sa China na kasama ang mga in-laws ninyo? Yun yung mga bagay dapat na tinatanong ninyo sa sarili ninyo bago kayo pumunta dito. Huwag kayo basta sama ng sama na hindi kayo nag-check ng background ng asawa ninyo.